So, yun. Good day sa inyo mga sir. Mag-check naman tayo ngayon ng ating relay. So, paano ba i-check yung relay kung okay pa or damaged na or sira na or defective na or nabili yung relay or yung nakalagay sa motor nyo. So, usong-uso to, no? Maraming naglalagay nito sa ating mga motor kapag nagkakabit tayo ng mini driving light or loud horn sa ating motor. So, syempre, kailangan mo rin malaman kung paano troubleshoot ng ganitong klaseng piyesa na inilalagay sa iyong motor. So, isang 4-pin, SPST, single pole, at saka single throw. Ito naman, SPDT, single pole, double throw. So unahan natin yung 4-pin. Yung 4-pin, susuplayan natin yung kanyang number 85. So, yung number 85 ng ating relay, so sa mga relay, nasa kanan bahagi yan, mga sir. Nasa kanan yan, yung number 85. So, laging supply niyan ay negative. Tapos yung number 86 naman, nasa kaliwa, laging positive. Tapos itong number 30 or common. So, yung number 30 tsaka number 85 pagsasamahin natin. So, nilagyan natin ng supply yung number 30 tsaka number 86. So, magkasama sila, ikakabit nyo siya sa positive ng inyong battery sa inyong motor. Tapos yung number 85, negative. So, pag nilagay nyo yan, makakarinig na kayo ng tick sounds. So, ito. Tutunog na yan, tutunog. Or mag-iilaw na yun yung indicator sa inyong relay. Ayan. So, ibig sabihin, nag-energize na yung ating relay, nagkaroon na ng output dito sa ating number 87. So, susukatin na natin siya gamit yun ating multi-test, yung ating test light. So, yung mga ganito, kung wala kayong test light na nagawa, pwede kayong bumili sa mga motor shop. Ito, yung ginagamit ito sa mga signal light. Yan. Yung bulb socket or signal light bulb socket. Tapos, bili na rin kayo ng pinakailaw. So, mura lang naman yan sa mga shop. So, pwede kayong gumamit yan. So, yan. Yung isang terminal ng inyong test light, lagay nyo sa negative. Tapos, yung isa naman, ilalagay nyo or pasusukatin nyo itong number 87 ng relay. Kailangan yan umilaw kapag na-energize yung ating relay, kapag nasupplyan yung ating 85, 86 at ating number 30 or yung common. So, yan. So, kapag nakita nyo umilaw na ganyan, na-test nyo, ibig sabihin okay yung relay na nabili nyo or good yung function niya. So, yan. Maganda. Ibig sabihin yan okay yung relay. So, subukan naman natin dito sa number 85. Kung ganitong relay na may nabili nyo, number 85, number SPDT, kung ganitong relay na nabili nyo, yung 5-pin na SPDT, so, pwede nyo siyang i-test din. Or kung ganito yung nakalagay sa inyong motor. So, ganun pa rin, yung number 85, at saka, yung number 86, tsaka number 30, pag sasamahin nyo, ilalagay nyo sa number 30. Number 30, at number 86. So, yan. So, magkasama pa rin sila. Tapos, yung number 85, so, ground negative. So, ito, pinakikita lang natin to kung paano i-test mga sera. Pero pag inilagay nyo na to sa motor nyo, hindi na galito yung wiring nyo. No? Magkahiwalay na yung number 30 tsaka number 86 ng inyong relay. So, pero sa pagtitest, pwede nyo siyang pagsamahin. So, ngayon, kapag nasupplyan na yan, so, magkakaroon na yan ng output dito sa number 87. So, ibig sabihin niyan, good din yung inyong relay. Pero yung gitna niyan, mapapansin nyo, meron pa siyang gitna, 87A, ayun. So, wala siyang ilaw pag tines. Pero kapag tinanggal mo, yung number 86, no? Yung number 86, huhugutin natin. Magkakaroon ng supply itong number 87A o itong nasa gitnang terminal pin ng ating relay. So, ayan. So, ito kasing to, yung number 87A, laging may kuryente yan o nagsusupply siya ng kuryente, output, kapag naka-on yung ating supply or yung number 30. So, ayan. Pero, kapag naman nagkaroon ng energize o na-supply ito number 86 natin, yung supply niya sa number 87A, lilipat na sa number 87.
So, pero wala na yung number 87A, yun nasa gitna. So, yun lang mga sir, ganyan lang pagtetest ng ating relay. So, mahalaga malaman nyo to, lalong-lalo na sa mga baguhan. So, napakalaking tulong nito, lalong-lalo na sa mga magpapa-install ng mga MDL or loud doon sa kanilang motor kasi kadalasan kapag nababasaan nasisira to. So, yun mga sir, yun lang ang tips kung paano mag-check ng relay sa ating motor o yung mga relay na naka-install sa ating motor. So, yun lang mga boss.